Madam. Madam Ivan. Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ayan, meron tayong mga nakahandang Street food. Yeah. My God, na-miss ko to. Kasi ang tagal akong pinagbawalan na kumain ng ganito. Kasi nga, Kasi walang pambili. Magtipid daw. So ayan, thank you so much sa lahat ng mga nanood ng ating first episode ng ating podcast. At ang daming nag-request. Daming feedback na maganda na nakakataba ng puso. At wala naman akong violent reaction so far. Oo, maganda naman yung feedback nila. And ayun kasi yung gusto ngayon ng mga tao, yung relaxing lang, yung nakikinig lang ng mga totoong kwento. 'Di ba? Kahit ako yun din yung hinahanap ko sa TikTok, sa YouTube, yung mga nakikipagkwentuhan Oo, yung mga experience nila in life na parang, parang naranasan ko din yun, di ba? So anyway, ayan, ay favorite itong ikyam. Yan lagi binibili ni Madam Ivan sa lahat ng tusok-tusok. Ano to? Matamis. So, hindi ako nabili ng iba. Hindi ako makain ng dugo, ng paa. Nang kahit yung mga isaw na pinirito. Oo, Nakain ka ba niyan? Hindi. Kumakain ako ng itong ball. Ay, ito. Kwek-kwek. Pero also favorite ko talaga ang ikyam. So, anong topic natin ngayon, Madam? So, ngayon, actually, hindi ko alam kung anong magiging topic namin. Ang daming pumapasok sa isip ko. So, habang inusot namin to, so ako lang na-realize na gusto kong pag-usapan na lang ngayon yung first heartbreak natin. Alright! Romantically, ha? Romantically. Ano yung romantically? Yung pag-ibig. Not about family or friends. Heartbroken talaga sa isang guy or girl. Yan pala, guy yan. Kasi mahirap namang kung babae yung ano. Ay, natujaw ako ng babae. Pero wala. First time ko nga babae. Ikaw? Grade 6, grade 5. Talaga? Pero kinalimutan ko na siya. Parang isa na lang siyang bangungot sa buwan. Hindi, charot lang. Anong name? Janine Simbulan. Hindi, wag na natin siyang pag-usapan. Ay ba, naman. Hindi yun yung first heartbreak mo talaga. Hindi naman. Bagets pa naman kasi. Nakailang ano ka ba? Nakailang jowa ka ba? Ay. 47? Yung seryoso ba? 86 pag seryoso. Patulin. Hindi, ikaw muna, Madam. Kasi ako nakita mo naman na kung paano yung heartbreak ko. Palakwento naman ako kahit walang video, diba? Dahil sa inyo ako tumatakbo na, Madam, shit, diba? Ikaw, hindi ko pa alam yung unang-unang pagsawi ng iyong puso. First major ano ko. Taon muna, 1965 ba yan? High school ako, parang first year. Panglandi, first year, may ilang na ako noon. Yung taga-ibang barangay. Actually, ano na ngayon? Sundalo na ngayon. Ayan. May ano na rin, may wife na rin. And nung na-meet ko, ang pogi niya that time, malinis, maputi, mukhang mabango. So, alam mo yung bet-bet. Tapos nung high school kami, nung high school ako, pala-aral din talaga ako. Hindi mo pero sa mga friends namin, ako yung mahilig magpakopya. Kung yung iba natatakot magpakopya, ako naman, hindi pwedeng ako lang ang papasa. Lahat tayo papasa. Hindi ka ba damot? Hindi. Ang sarap mo maging classmate. Kaya madami akong friends nung high school, may congeniality ako. Kasi ayoko ng walang may iwan sa laylayan. Minsan nga ginagawa ko dati, yung paper ko, pag wala ng ibang, ito yung mga sagot. Kaya may mga classmate tayong mga babae to, pero hindi yung mga bobo, pero alam mo mga tamad, mga Hindi nakapag-review. kasi mga inuna ang mga landi. So ako yung tipo ng friend na
mapasok ko yung mga sagot. Hindi ako yung natatakot naman ng mga anak ko or what. At the end of the day, magkakaalaman pa rin naman. Although hindi ko naman tinatolerate yung ganong behavior. Pero, matayo ko lang na Siyempre, Tsaka ikaw naman yan. ayun, yung na yun, iba kami ng mag-iba kami ng nung late second year na kami. Parang mihira ko lagi na nagpapagawa ng assignment. Baklang-bakla na. Pambakla yun eh. No assignment project. Tapos, nauna kami kasi nag-8 kami. So, pag nag-exam kami, lahat ng mga sagot, kakopyahin ko kayo sa pang papel. Tapos, ipapasa ko sa room nila. Parang yung mga sagot nila. Ganun ka kaano. Ganun ang Baliw sa kanya. Baliw talaga. Tapos, wait lang, may muta ko. At ikaagiting ka lang mo. Tapos, ewan ko, matagal ako ma-in-love at matagal din ako maka-move on. Parang buong during high school ko, yan lang yung karak ko. Ang dami Pero alam niya, Oo. nagka-something kayo. Inabi ko na, parang through letter, kasi mahilig ako gumawa ng letter. So, inabi ko sa kanya na, hindi ba nagiging awkward din? Ayun, sabi naman, hindi naman kami dumating sa ganung point na parang sobrang awkward. Pero, yung yung pinsan ko, Babae? Oh. nakapit-bahay lang namin. So straight pala talaga to. No, that time, hindi pa ako mahilig ng mga bahay. Nung from, ko kasi, nagpapatulong ilakad ko dun sa pinsan ko. Masakit. Oo, that time ko, hindi ko na maalala yung feeling. Naalala ko na lang yung pangyayari. Pero, hindi na ganun ka. Siyempre wala na, yung ilang dekada na yun. Di ba? Pero, pag naalala ko, natatawa na lang ako. Pero yun yung sobrang heartbroken ako that time. Kasi siyempre, bet mo, tapos, yung magpalakan sa pinsan mo, ano yun? Isa yun sa mga parang masakit na mapanood sa mga telenovele, di ba? Akala mo sa teleserye mo lang mapapanood, nangyayari sa taong buhay. So, lakan mo naman ako sa pinsan mo, Nung talaga, basta may party sa school, nandun ako sa liko, scouting ba yun or basta may event, nang ginawa ko, hinihila ko yung bote ng Red Horse, yung isang team, yung papa ko kasi guard sa school. Tapos tinutungga ko yung Red Horse. First year ka, Hindi, mga third year or fourth year na ako nito. Pag-graduate na ako. Siyempre, broken hearted. Iinom ko to. Yung mga friends ko support, hinihila-hila ko yung Red Horse. Tinutungga ko. Yung tatay ko, sakto namang naka-duty. Baka pagkalubong kami. Huy, ano yan? Wala to pa. Pero that time, broken hearted ako. Kaya ako naglalating ng alcohol. Although hindi po magandang ginagawa ko that time, I'm not saying na gayahin nyo at wala namang nakaka-prank na bagay na yun. Pero yun for me, yung first heartbreak. At yun yung totoo, di ba? After nung sinabi niya yon, naghabol ka pa ba? Ganon. Medyo nawalan na ako ng gana. Pero, pa din, may hope. Parang may Naghabol ka pa din. Wala naman akong ibang naging during that time. Parang lang talaga. Tagalite. Nakita namin. Hindi namin. nakita. Na ngayon ang dalo na. Ay, bogo. After how many years, nagkita ulit kami. Parang hanggang ngayon na pa yung lahat ng mga, yung alam mo yung ulating pangwakal, yung mga ganon, nasa-akin pa yung mga exam, yung mga papel niya ng pag nag-exam, binabalik yun, di ba? Nasa-akin pa yun, yung iba niyang notebook, nasa-akin pa, tinatabi ko. May bag kasi ako sa bahay, andun lahat ng mga memorabilia ko ng high school ako. Mga notebook, mga libro, kung ano-anong mga letter, tinatabi ko yun. Nakakurious ako sa itsura niya. Kapag ganyan yung problema sa akin, madam, parang pag may kinukwento sa akin, basta gusto ko makita yung itsura. Pwede ba nating i-flash? Wala. Sa Meron kilala yan ng
mga high school friends ko. I-flash na natin para din makita nila. Reveal. Ano bang pangalan niyo ng opinion? Pero goods kayo ngayon. Oo naman, oo. Super goods. Parang naging parang naging tropa. After kasi nung umuwi na ako ng Leyte, parang nagkakamutahan. Tapos, yun na nga, parang, nung nag-meet kami, there was a time, kami yung iba naming friend, pinahawak niyo kami yung baril. Kanya ako una nakaputok ng baril. Kasi may baril. Parang, may form doon sa, namin na pinahawak. May baril loka na lang ako. Hindi ko mahanap yung niya, Facebook niya. Hindi na yata kami friends. Ang tanong, nakeme mo siya? Hindi. Naget mo siya? Ay, hindi mo siya naget? Hindi. Kasi nga, virgin ako hanggang 18-year-old ako. Mamatay. Oo. Maganda mo na sa itsura. Parang 13 pa lang, hayok na hayok ka na. Ewan ko ba, lagi ko sinasabi kanila at totoo naman yun, 18-year-old ako. Yung sabi ko, gusto ko, pag gagawin ko yun, gusto ko natatamang pag-iisip na ako, gusto ko aware ako sa mga magiging consequence, kasi nakatakot din talagang sa mga bagay na hindi ka naman fully aware, di ba? Totoo nga, 18 na ako, pero walang GG, mamatay pa lahat ng mga kamag-anak ko. 18 na ako nun. Hindi ko talaga, wala nga akong college friend, hindi ako pala, may mga karang ako, pero hindi ako nung pala-awra. Siguro din nag-aaral ka din, no? Oo. Mahilig lang ako pumarty, mag-inom, pero hindi ako yung pala-awra talaga. After 18, sunod. Pagkapatong ng egg, nakataw. 18 na hataw tayo. Bawi tayo. Yung iba kong mga friends, parang 14 pa lang, 15, malalandi na Hinabol mo yung quota nila. Oo, Nakailang ka na? Wait lang. Balik ako isang linggo. Yun mo yung isang tao. Ikaw naman anong Ang dami kong heartbeat kasi malandi ako, di ba? Dati. na na lang yung pinakaunang Pinakaunang-una. Oo. Pinakaunang-una, wala pang BNT. Wala pang BNT kasi parang mga nasa 15 pa lang ata ako noon. Ay, malandi ka na. Oo, basta nag-aaral pa lang ako noon ng high school. Ay, hindi. Graduate na ako ng high school pala noon. Tapos, merong nagkakaingin to. Pangalan na lang natin siyang Aldrin. Kasi yung nasa tapat ko, saka medyo kamukha mo siya eh. Baba ka na. Ang pangalan niya Aldrin. Itago natin sa pangalang Aldrin. Kasi itong si Aldrin, siya yung first ever na naging crush ko na Ay, hindi naalala ko ko to. ini-expect. Si Yung inaantay mo na tricycle? Hindi, si Tagahalik-Alon yun eh. Ayun pala yung first ko! Yun pala yung first ko! Sabi mo yun yung first mo! Meron akong first, taga-Halikalo naman siya. Kasi di ba kaingin, ay Skara kami. Tapos sa Halikalo sila, taga-Tawid sila. So, hindi ko pa siya nakikita. Kaya ko siya naging crush kasi hindi ko pa siya nakikita na panaginipan ko na siya. Madam, promise, nagkakabit siya ng ilaw. Panaginip ko nagkakabit siya ng ilaw. Tapos nakatingin ako sa kanya, tapos parang angel. Tapos sabi ko, iniinaan ko, yung parang nililiwanagan ko yung paningin ko kasi nga nag-aayos siya ng ilaw eh. So may ilaw sa mga niya. Sabi ko, sino kaya to? Tapos, parang nakita ko siya pero malabo. Tapos, edi nagising na ako. One time naglalakad ako sa Halikalon, madam. Yung parang, alam mo yung parang hindi ko intention na tumingin sa kanya pero napatingin ako. Alam mo yung ganon. Takot kami sa Halikalon dati kasi nga madaming nang babato dyan. So, love at first sight. Oo, love at first sight talaga. Napunta lang ako doon pag bibili ng tinapay. Tapos nakita ko siya, sabi ko, parang nakita ko na siya dati. Tapos, ganun talaga walang GG, was GG. Sabi ko, parang nakita ko na siya dati. Tapos hanggang sa paulit-ulit na ako pupunta doon kahit nakakatakot para lang makita siya. Tapos, na-realize ko na, siya yung nasa panaginip ko. Walang na. Alam nyo, thinking of, hindi mo na, may ganyan ako, na nagginip ako sa isang tao na hindi ka pa namimit. Nakalite ako, Akala ko weird ako. Nakalite ako nun tagalite ako. May napapanaginipan ako laging lalaki. Nang lumuwas ako ng Maynila, kapit-bahay pala ng tita ko. Alam mo yun? Pero hindi mo pa nakikita? Hindi ko pa namit.
Doon ko lang namit nung lumuwas ako ng Maynila. Oo. Ano bang pangalan nito dati? Ang laki ng bahay nila. Sabi ko, ngayon na sa panaginip mo. Di ba? May ganon. Kaya may ganon din ba kayo? Comment nyo. Para baka nababaliw na kami Baka sa baliw lang butong kami dito. pareho. Anong nangyari? Tapos, so, na-confirm ko na nga na siya yung nasa panaginip ko. Tapos, kamukha kasi siya ni Kim Bam. Kilala niyo ba si Kim Bam? Aray. Yung sa Boys Over Flower. Yung Kim Boom kasi. Kim Boom. Kilala mo? Yeah! Kapes niya, kamukha niya. Sabi ko, kaya ang profile picture ko si Kim Boom dati kasi para kahit si Kim Boom na lang, di ba? Na profile ko. Tapos, tawag dito, edi ayun na. Naging heartbreak ko siya kasi Hindi, sobrang... mo na yung na lagi mo inaabangan. Ayun nila Limuel. Dati, sa sobrang baliw ko sa kanya, lagi ko na siyang pinupuntahan sa Likalon kahit nakakatakot, kahit pinagbabawalan kami nila mama na pumunta doon. Kasi nga, delikado doon. Madami kasi mga gangster doon. So, pinilit ko, nilaban ko ang tawag ng pag-ibig. Nilaban ko talaga. Araw-araw ako nagpapabili ng pandikoko ng putok at monay para lang masilayan siya. Tapos, umabot ako sa point na pinilit ko yung sarili ko na mag-work sa bingguhan, tagatong, para may budget ako pambili ng tinapay kasi minsan lang magbigay si mama. Seryoso, madam, kumikita ako ng 300 doon. Tapos, pag nakikita ko siya, pasikat ako. May mga tusok-tusok din kasi sa Likalo na parang, hala, Limuel, libre ka na kayo pag andyan siya. Tapos, hindi kuha sila Limuel. Tapos, ang ansyong-ansyong ako dati, kuya, kukuha ko ng 3 kwek-kwek, itatapon ko. Kasi ko, ala, nahulog. Pero okay lang yan, bibili na lang ulit ako ng bago. Pinaparinig ko talaga para malaman niya may mayaman ako ganon. Pero putang ina, pagod ako sa top bingguhan. Nangamoy putok na ako sa bingguhan. Tapos may mga moment na sa sobrang baliw ko sa kanya, nalaman ko na magkaparehas kami ng school. Second year high school ako, fourth year high school siya. So, pang umaga ako, siya pang hapon. So, ang ginagawa ko, hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nakikita pumapasok ng school. Kasi, pag uwi ko, di ba, tanghali. Tapos, papasok siya ng tanghali. Inaantay ko siya sa gate. Pag hindi, okay lang. Ang importante, makita ko siya pag uwi. Inaantay ko siya sa gate ng Halikalon, araw-araw. Tapos, ang uwian niya alas 8. Alas 8 yung uwian nila. Basta parang ganun. Tapos, inaantay ko walang uuwi sa mga bakla. Lagi kong kasama si Limuel, Joben, Andrew. So ko, wait lang, malapit na yun siya. Alam ko pumasok siya kasi di ko siya nakita dun sa kanila. So ko, uuwi na yan. Tapos, sabi niya, pagod na ako. So ko, 3 tricycle na lang. Pag wala sa 3 tricycle, uwi na tayo. Ganun, binibilang ko talaga. Tapos, naging heartbreak ko siya, madam. Kasi akala ko, nafo-fall na siya sa akin. Etong crush ko na to, parang may pagka-gangster-gangster din kasi to. Pero gwapo talaga, be. Tapos, one time, umuulan. Tapos, alam kasi nung kaibigan niya, yung parang tropa niya, na-crush ko yon, na-crush ko siya. Tapos, umuulan, nakapayong silang dalawa. Tapos, tinawag ako. Sabi niya, nakasilong ako. Sabi niya, sabi nung kaibigan niya. Kunyari, ikaw yung crush ko, ako yung kaibigan. Tinawag ko. Sabi ko, halika dito, silong ka na. Tapos sabi ko, wag na, nakakaya. Sabi niya, dali na, dito si Gora ko, payong na ako, madam. Tapos, bigla, di ba nasa gitna kami ng ulan? Tumakbo yung dalawa ang puta. Hindi nabasa ako sa ulan. Tinakbo yung payong. Pinapahinto ko nga yung ulan. Kaya nga nakasilong ako. Binugtripan ako. Sabi ko, okay lang. Kasi binati naman niya ako kinabukasan. Alam mo paano yung bati niya? Payosi ka naman. Ganon, kinilig ako. Sabi ko, okay, baka napagtripan lang ako kagabi. Wala si Pagaspas. Pagaspas ako, be. Nagbibigay ako 50 pang computer doon, ha. Oo, ganun talaga. Ganun ako nagmahal sa kanya, madam. Sobra. Tapos, yung super broken na ako sa kanya, yung hindi ko na siya pinansin. Yung nagkasalubong kami, tapos nag-bad finger siya sa akin. As in, sabi ko, si Migaw kasi hindi ko sure kung si Limuel yung kasama ko o si Joben, tapos si Migaw, oy, si Ayeon! Parang tukso-tukso. Matagal naman na. So, parang akala ko, komportable na kami. Parang siyang bad trip, tapos nag-bad finger. Tapos yung medyo malayo na siya sa akin, sinigaw niya pa. Sabi niya, ew! Ganon. So, medyo na ko na parang, wala, ayun. For how many, ba't mo, minang ganun lang. Kung susumamuhin mo yung nagastos ko, parang mga nasa 800 din yun. Yung 800, malaki na yun sa atin.
Tapos, naging okay ako kasi, yun nga ulit, kinabukasan, nanghingi ng pangsuba. Hinikilig ako pag ganun. So, siya yung first heartbreak ko na hindi ko siya makakalimutan. Kasi, basta kasi nagkaroon kami na nag-aalaga sa amin na yung bahay nila katapat ng bahay ni nung crush ko. Kaya sobrang napalapit ako sa kanya. Tsaka imagine na sa panaginip ko siya, di ko pa siya nakikita. Kaya super na in love ako sa kanya. And yun yung first heartbreak ko. Ako, parang hindi naman nagkaroon ng ano, kasi parang wala akong time, kasi, well, busy ako, pero yun, yun yung ino-consider ko, yung heartbreak. At yun naman din yung, parang yun yung love ko so far. Naalala ko ha, hindi naman kasi ako talaga malandi pa dati. So, parang, after high school, kumbaga graduate, wala rin naman akong moment para i-process yung So, parang, okay, walang nangyari, kumbaga, tanggapan na, ganito talaga ang life. So, after that, kaya nag-college na ako, parang, nung naka-college na ako, nakalimutan ko na rin pero nung pag going back, kapag tinatanong ako kung ano yung first heartbreak ko, yun yung lagi kong inasagot. Kasi yun lang naman ang naalala kong wala rin naman ako masyadong ganap. Hindi kagaya mo na marami kang Madali kasi akong ma-fall. Ako naman, matagal ako ma-fall, pero matagal din ako ma-move on. Diba? Ako, sobrang tagal ko. Ay, ang bilis ko ma-fall. Parang mag-high ka lang. Parang feel ko crush mo na ako. Kaya sasagutin na agad kita kahit wala bang kasiguraduhan. Pero maraming Meron pa akong isa, madam, yung sa kaingin. Pang telenovela, bakla. Meron akong na-in love ako sa kanya. Yun nga, kasi asyumera ako. Dahil sa sugal. So, Lucky 9. Nagla-Lucky 9 kami. Grupo kasi kami. Tinatawag kaming kasilong. Di ba may casino? Tapos kami, Kasilong Philippines. Kasi nasa silungan lang kami. Tapos, ayun, lagi kami naglalaki na yung grupo kami. Tapos, one time, nung naglalaro kami, tapos wala na akong pantaya, pinagtawanan ako ng lahat. Tapos itong Knighting Shining Armor ko, nagbigay ng 5 piso palihim. Sabi niya, sige na, para hindi ka asarin. Parang nahinto yung mundo ko. Parang, magtotropa kasi kami. So parang hindi malayo sa utak ko na ma-inlove sa kanya. So magtotropa kami. Nung time na yun, parang bumilis yung tibok ng puso ko. Namawis yung kilikili ng asim na mutok. Oo, madam. Tapos, madami hindi na-i-epeka sa kanya, pero alam mo naman yung ko, diba? Yung ni Aye. Nililibel ko lang sa ganda ko. Nililibong ko sa itsura ng ilong ko, sa itsura ng ko. So, ayun, binigyan ako ng 5 piso na in love na ako that time. Tapos, hanggang sa parang super sweet na kami, kasi kung anong meron ako, binibigay ko sa kanya. Wala kaming label, pero parang yung kilosan namin, para kami magjowa. Basta as in, ano mo naman yun. Tapos, ako yung laging hinahanap niya. Tapos, pag lagi na ako nagpapabango noon. Di ba nangangalakal lang ako nung time na yun, nung after nung 5 piso, yung kwentong 5 piso na yun, lagi na ako nagpapabango, hindi na ako nagpapakita sa kanya na hindi ako naliligo, hindi na ako nangangalakal, hindi na ako sumasama sa kanila mga lakal. Kasi nga gusto ko parang, oo. Tapos hanggang sa kumalat yung sa buong kaingin. Tapos nalaman ng mama niya, etong Monji niya, sinumbong niya dun sa ate niya. Tapos yung ate niya, pinilit kaming pagjiwalayin. Wala naman talagang kami. Hindi parang sinabi na, huwag ka na sumama dyan. Kasi nga may nakikemi na kayo daw, cheat. So pinaghiwalay kami. 4 kaming, 4 kasi kaming magtotropa. Lahat yung mga lalaki. Tapos ako lang yung Becky, na close nila. So lagi kami yung magkakasama. So na-ekis na siya, 2 na yung tropa ko doon. 2 na lang. Yung isa, nagkaroon din kami ng ng issue. Kasi nga, naging super sweet din kami. Ganda-gandahan naman pala. Tapos, nung nalaman ko pinag-GG, kasi hindi niya na ako pinapansin, madam. Alam mo, parang talaga, telenovela, yung magkakasal mo kami. Uy, tapos parang dead ma siya. Tapos, pag nakita niya ako mga kasalubong, liliko siya. Doon kanila, Joven. Liliko siya, tapos iniiwasan niya ako. Tapos, kunyari nakatambay yung 3 otoko. Pagpupunta ko, uuwi siya. Pero dito na ako. Ganun! Sabi ko, wala na nangyayari. Tapos, hanggang sa ko, madam, nalungkot ako. Yun yung laging kinukwento nila, Joven, na nag-inom daw ako ng 1 bote ng mantika. O yun, madam. Kasi sobrang sakit. Sabi ko, gusto ko na mamatay. Tapos, lumalun ako. 2nd floor.
ng double deck. Parang balo, diba? Kaya mo basta parang na akong baliw. Tapos araw-araw ko na siyang napapanaginipan and sa kanya ko naranasan yung unang bangungot ko. Na yung parang nagigising ka pero tulog ka pa pala. Yung kunyari, gigising ka, kung ano yung pwesto mo, yun talaga. Tapos lalabas ka, tapos ay, shit, panaginip pala to. Tapos biglang panaginip lang ulit, panaginip. Hanggang ganun. Puro panaginip. Tapos pinipilit ko sabihin na, ala, gising na, ganon. Yun yung first bangungot ko kasi paulit-ulit ako na nagiging okay daw kami. Kasi kala panaginip lang pala yun. Tapos gigising ako, iiyak ako madam kasi hindi pala kami talaga okay, panaginip lang pala. Ganun. Yung parang mas gusto kong mag-live dun sa bangungot kahit nakakatakot, kahit ang hirap. Basta okay Feeling kami. mo okay mo, Oo na, bati kami, ganun. Tapos, one time, nagkaayos na kami, parang Christmas yon. Pero 2 years din tumagal. Na hindi niya ako pinansin. Nawala na akong feeling sa kanya. Ganun. Yun yung first ano ko, na parang sana, huwag makialam yung pamilya, di ba? Hayaan nyo na kami magbahagan, mag-asiban. Di ba yun yung makikisali pa kayo? So, yun lang naman yung first heartbreak ko, Mado. Patikim naman. Oh, Mare, go. Ito din yun na yan. Ay, kunin nyo na ito. First, So, ayan, nandito first na heartbreak. Mark Ryle. And, where have you been? So, ayan ang ating kwentong Heartbroken. Yung napatagal ang ating ika. Anong oras na? Truly. So, ayan, thank you so much for sharing your story. And, so, ayan, maraming salamat ulit sa lahat ng mga nanonood ng ating podcast. Kahit na medyo mahaba-haba po and wala mang anong edit. Thank you so much. And thank you kay Aye for sharing your story. And, yun, siguro ang take away ko lang dito, may mga ano talaga, may mga moments sa buhay natin na pagdadaanan natin yung mga at matatawa na lang tayo pagdating ng panahon na ay, ganun pala ako ano dati. Di ba? Kaya ngayon, kung may pinagdadaanan man kayo, kung broken man kayo, kung nasasaktan man kayo, ngayon lang yan, pero Oo. dadating yung panahon na magiging kwento na lang siya at pagtatawanan mo, diba? At ang ganda na may mga ganong kwento ang babalik-balikan. Kasi ang boring naman ng ayun yung nagpapasaya at ayun yung nagpapano sa tao. Yung, alam mo yun, yung may mga story nga na ipapasa sa mga pamangkin mo, sa mga, di ba? Yun yung mga best things to keep in life. Anyway, thank you so much kay Aki. Si Aki yung friend namin from Canada na malapit lang umuwi. Thank you so much. Nagpadalang na nakaraan, naka-survive tayo dahil sa kanya. Thank you, Kuya Aki. We love you so Aki. much. We love you so much. See you very, very soon. At I think hanggang dito na lang ang video na to. At ibang gabi pa kami. Yung ilang araw na lang magpapasko na. Pati na araw na lang sahod na. Wala pa man, parang ubot na. I think maraming salamat and magkita-kita tayo sa susunod kong vlog. Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na. Yun lang.